Sana ganito sa Pinas, no? Kasi galing ako doon sa clinic kasi yung ubos na yung gamot ng anak ko ba sa ubo. Pero may ubo pa rin siya. Ngayon, bumalik ako doon. Bumalik ako doon sa clinic kung saan ako nagpa-check up sa aking anak. So, yan ang lagi kong sinasabi. Tayo nandito sa Japan na mga foreigner, nakadepende sa salita at saka sa paliwanag natin yung ibibigay ng gamot ng doktor sa atin o sa mga anak natin. Ang ibig kong sabihin, importante talaga na marunong kang magsalita at marunong kang umintindi. Kasi hindi naman sila manghuhula na, huhulaan ka nila na titingnan mo yung anak mo or ikaw and then bibigyan ka na ng gamot. So, di ba, tatanungin ka kung ano nangyayari, kailan siya umubo, kailan siya nilagnat, kailan siya sinipon, bla 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 bla. So, sasabihin mo yung mga detalye, kung kumakain ba siya na maayos, hindi ba siya nakakain, nilagnat ba siya. So, ibig sabihin, nakadepende sa salita mo, sa pagsasalita mo, yung ibibigay na gamot sa iyong anak. Eh, syempre, mga doktor lang yan, mga tao lang yan, no? Manghuhula lang yan. And, ang nakaka-amaze, bali, inanuhan ng nebulizer yung anak ko, kasi yung ubo nga niya, pero wala pa rin siyang bayad. Sana ganito din sa Pinas, no? Wala pa ring bayad.